Yo, kumusta kayo mga Jojos? And we're back again to our channel. So, this is Ilad Nagato. And yeah, siguro ito yung first video na i-upload ko ngayong 2020 to. And sorry nga pala sa ating lightings na medyo madilim. Pero okay na yun. Importante, mahalaga. So, yun. When we say meme, pag narinig niyo yung salitang meme, ano agad yung pumapasok sa isip nyo? Ako, pag narinig ko yung salitang memes, yun, sariling tanong, sariling sagot. Yo, pag narinig natin yung salitang memes, una pumapasok sa atin, syempre, nakakatawa, lamaw, syempre, funny. At yun, so, yun nakakabuhay ngayong quarantine, nakakabuhay ngayong lockdown. Nakakabuhay ngayong social media, internet, yun. Tapos ano pa, syempre, viral, tapos memes. So, syempre, hindi naman magiging meme yung isang bagay kung hindi naging viral o kaya hindi siya issue. So, magandang gawa ng meme yun. So, pag narinig pa natin yung meme, syempre, nandyan yung dark humor, yeah, which is my favorite meme of all time. Kasi, wala, uso eh. Tapos, syempre, yung Pinoy meme, hindi magpapauli natin mga Pinoy. At syempre, pag sinabing meme, papasok na rin yan yung cringe. Pero, narinig niyo ba yung gospel meme? What that? When we say gospel meme, what? Pag sinabing gospel, unang papasok sa isip mo dyan, Christianity. Tapos, syempre, formal, tapos sagrado. Pero, what? Meme, tapos gospel? What the? Ano yan? Gospel na meme? Meme ministry? Kaya gospel using meme. Paano yun? Pero alam nyo, kaya naisip ko na usapan ng gospel at meme. Dahil may mga nakikita akong mga ganito sa Facebook. Pero hindi lang siguro ako. Pero ako lang ata, yung nakalata na may mga gumagawa ng mga meme using I'm trying to say, hindi, nag-edit ako yun. Ibig sabihin is, tinatry nilang, they're trying to teach the gospel. Pero ginagamit nila yung mga meme ngayon or yung mga dati pang meme siguro, meme template. And meron pala nun. Sige. Ito yun. And para hindi tayo i-define muna natin kung ano yung ibig sabihin ng meme. So, ang ibig sabihin ng meme baga ibig sabihin isang nakakatawang larawan, video, piraso ng teksto at iba pa. Yun, ibig sabihin nakakatawa pala talaga. So, ginawa talagang yung memes para maging nakakatawa. Yun. Pero, sa gospel. Pero, disclaimer, ang pag-uusapan natin ngayon ay medyo offensive. So, if you're let's say, devoted or religious person na na-offend sa ganitong mga topics, pwede ka nang umalis. At, yun, wag mong i-trigger yung sarili mo. Pero kung hindi naman, sige, manood ka. And this is my opinion only. This is an opinion video. So if you have an opinion, gumawa ka rin. Joke. Yan. First meme. Akala ko mababaw, bro. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Life changer. Explain ko kung bakit siya nakakatawa para sa akin. Nakakatawa talaga yung dating. Una, tignan niyo yung picture. Like, what? What the? Tapos yung message siya ang lalim pala ng pag-ibig. What the? Diba, sobrang appropriate. Hindi yun, ewan sa inyo siguro kung ano. Pero kung ako talaga una nakikita, para sa akin nakakatawa yun. Yun. And hindi siya magandang meme para sa akin. That's my opinion. Yun. Kasi, basta yun na yun. Lalagyan mo ng message about gospel, sabay ganong picture. Sobrang cringe pa. Like, maganda yung message actually. Maganda yung message. Pero yung ginamit niya illustration. Pwede naman siyang gumamit ng ibang illustration. Like, pwede siyang maghanap sa Google. Alam ko na aalis ka na. At hindi mo ito papanoorin. Pero wait lang. Mag-like ka muna. Kasi kung hindi, may puputo dyan sa inyo. Mag-like ka. Ano na? di ba? Kung talagang gusto niyang gumawa ng ganon, hindi yung maghahanap siya ng nakakatawang muka tapos lalagyan niya ng ganon, di ba? Kung ako yung kung if I were a real Christian, I don't know how to react about that.
di ba? Hindi ko alam kung ako kung magpupuso, di ba? Hindi. Para sa akin lang, nakakatawa kasi rito kasi parang ano it seems like parang seryosong gumawa ng meme. So kasi naglagay pa siya ng caption na na don't focus on the picture, focus on the message. Panes, di ba? Pero sobrang seryoso pa eh. So like imagine kung ako itong nag-gibo, man, sobrang addict na ng mga kabataan ngayon sa memes. Like ito na yung talagang nila eh. Para ito na yung kanilang buhay ngayon. Paano kaya natin makukuha yung atensyon ng mga kabataan ngayon, no? Kasi sobrang babad na sila sa internet ngayon eh. Ay no. Meron akong naisip paraan. Bakit kaya kung ilagay ko yung gospel sa meme, maghahanap ako ng nakakatawang picture para kunin yung atensyon nila. Tapos ilalagay ko na doon yung message of wisdom. Oo. Kasi yun yung para uso ngayon eh. Kaya ilagay natin kasi uso. Man. Magiging perfecto. I-upload ko na to sa Facebook. At lalagyan ko ng caption na wag kayong mag-focus sa picture, mag-focus kayo sa message. Man, talino mo talaga. Yan ang memes. Yan. So next. So my reaction about that next photo I showed you. Pasensya na, nabura kasi yung hindi napasa yung yung kahapon. Pero yes, yung doon kasi kung titignan nyo kasi yung yung picture, man, what? Nakakatawa pa rin yung dating. Kasi tingnan mo, what? Isa pa yung message, di ba? Like, tingnan mo, nakalagay doon na don't scroll without sharing or without reacting or anything, whatever. So, kung yun yung basihan para halimbawa, ba't pa kailangan magsimba linggo-linggo kung mag-share ka lang naman tapos pag nakikita ng mga ganong art or ganong mga illustration or whatever or ganong mga picture, pag nag-react ka, yun na yung magiging mo, basihan para you love or religious ka. Di ba, ba't pa kailangan ng ba't pa ginawa yung pagsimba linggo-linggo kung magre-react ka lang naman, pwede ka na, di ba? Yun, dagdag langit points? Hindi. Bro, magsisimba ka pa linggo-linggo? Ang daming kumakalat sa Facebook ng mga ganung picture, magsi-share ka lang tapos magre-react, bro. Like, hindi ko na kailangan magsimba, bro, magre-react lang ako doon. So, paano ba yan? Kita tayo sa langit. Dili na lang ako mag-tell. Yun na. Basta may opinion ako pero sana walang may ma-open. Yun. Pag nakita mo to, mahal ka niya. Lenong. You dog's ass. We got. Sana yung rank mo di na mythical glory. Dapat pang glory to God na. Tama. Tama. Yun, tama. 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 Siyempre, mythical glory ka na tapos ang rank mo. Hindi. Sobrang appropriate na naman uli para sa akin Kasi tingin ko yung gumawa nito, nakita niya na sobrang sikat na nung ML. Siyempre, online game, sikat yun eh. Tapos, gagawin niya ng ganito. Hindi. Ginagamit niya yung message sa maling paraan, sa maling lugar, hindi sa lugar kasi. Yun, that's why I'm laughing about it. Pero tama naman talaga. Kung mythical glory ka, dapat mythical glory naman yung gumawa. Okay? Next topic natin sa ito talaga yung favorite ko eh. Tab, Kristiyanang manliligaw. Boy, may beef ka na. Girl, wala. Ayoko mag-beef. Then boy, nagbanat ng verse. Tapos girl, okay tayo na. What? Para sa akin, mali siya. Kasi it's like ang dami mong alam na verse, gagamitin mo na siya sa hindi sa appropriate way. Like gagamitin mo siya para makuha yung gusto mo. Hindi yun eh. Kasi parang mali eh. Para sa akin lang yun mali. Kasi yun, no. Kasi parang yung nilalagay niya sa peligro yung Imagine kung totoo yung nangyaring yun.
Okay, susunod naman pong Sunday mga memesters, at huwag kalimutang mag-share ng gospel at gamitin ng mga memes at ilagay sa memes, okay? Yan. May beep ka na ba? Wala pa po eh. Kasi ayoko pa mag-BF. Tsaka magtatapos na ng pag-aaral kasi mahirap lang kami. Nag-iisa lang akong babae sa amin. So, tsaka ayoko pa talaga. Hindi pa ako ready. Pero, hindi mo ba alam na nasulat na ginawa ang babae para hindi mag-isa ang lalaki? Kuhang-kuha ko na to. Gumamit ako ng verse dito makakatanggi. I'm so genius. Ganun po ba? Oo, ganun yun. So, may itatanong sana ako. Pwede ba kitang ligawan? Sagutin mo na agad, sis. Bumayad ka na, sis. Yeah, bumayad ka na. No. Ha? Anong hindi? Hindi mo nga nakita? Gumamit na nga ako ng verse, tumanggi ka pa. What? Still a no. Lah. Lah, di mo ka paniwalang tumanggi siya sa verse. Di mo ka paniwala. I can't believe you've done this. Hindi. Ayoko talaga. No. Hey, you refusing him without knowing na siya siyang memer? No. Isa pala siyang Christian memer. Oh man, I'm so sorry. Pero grade 6 pa lang ako. Kailangan mong umuo. Kasi kung hindi ka umuo, nire-reject mo yung Verse, di ba? Magiging masamang tao ka. So, nalalagay siya sa false dilemma, di ba? Or ang ginagawa niya is form of coercion. Ibig sabihin, yung pamimilit ng tao. So, pinipilit mo siya sa maling paraan. Kumbaga, ginagawa mo siyang panutok, yung verse, tinututok mo siya dun sa para maging valid yung opinion or yung para maging tama ka. So, gagamitin mo siyang pang-defend para maging tama ka, di ba? Yun ba yung basehan mo para maging para maging valid yung panliligaw mo or pamimilit mo, di ba? No. So, I will explain kung bakit ko pinagtatawanan. Do I making fun of them? Yes. Kasi, paano ko nasabing, hindi siya bagay? Kasi, pag sinabi natin kasing gospel, ang definition niyan is yun. Originally meant the Christian message. It means Christian message plus meme. Anong ibig sabihin ng memes? Balikan natin. A humorous image. Diba? Ibig sabihin, kung sa Tagalog, nakakatawa. Ibig sabihin, nakakatawang message of Christianity pala. So, you're making fun of them. You're making fun of gospel. It's that what you want. Para lang mag-viral o kaya para lang mailagay mo yung gusto mong gawin or yung Christianity. Okay lang naman magpalaganap ng Christianity, di ba? Walang masama doon. Okay lang magpalaganap ng gospel. Pero gamitin mo sa mabuting paraan. Yeah. That's what it is. But only my opinion. Kung may opinion ka rin, gawa ka ng video. So, salamat sa panonood. So, kung gusto nyo pa ng mga ganitong video, comment down below. Tapos, paabutin nyo ta ng kahit 20 likes. And then, at least 10 subscribers na dagdag. Yun, gagawin ko ulit to.